my beloved Boss Mike Severa. Di ba, no? Ewan ko po dito kay Sarah. Sana pinaganda lalo. Kaya lang, alam nyo na, siyempre, pera pa rin ng taong bayan yan. Sabi nga ni Risa, pera pa rin ng taong bayan yan. Di ba? Ito na. Dito na tayo. Pasok! Plagiarism o panggagaya ang librong sinulat ni Vice President Sara Duterte na pinamagatang Isang Kaibigan. Iyan ang librong gustong pondohan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga bata mag-aaral. Ito na. Si Risa, bumanat na naman. Mabisinda kwarta, sugarod. Sige, pasok. Senator Risa Hontiveros desididong harangin ang pondong yan. Hindi raw tamang humingi ng budget ang isang opisyal ng pamahalaan para sa sarili niyang libro. Narito ang aking report. Isang Kaibigan. Yan ang pamagat ng kontrobersyal na librong isinulat ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa ibong Sikwago na maraming kaibigang iba pang ibon. Hinagupit sila ng bagyo na ayan na, hinagupit sila ng bagyo hanggang sa ayan na, sige tuloy na nga natin para mas maunawaan nyo. Mira sa pugad nito hanggang sa iwan siya ng kanyang mga kaibigan. Ayan na. Pero bumalik ang isa sa mga kaibigan niyang ibon na si Loro at tinulungan si... Alam niyo yung Roro, yun yung maingay. Baka naman yung Roro, Roque. Si Roque na lang ba bumalik? Yung Roro di ba? Roque. Pwede no? Yun na lang daw yung nag-iisang bumalik, yung Roro. Di si Roque. Okay, sige tuloy. Sikwago na muling buuin ang kaniyang pugad. Ang mensahe ng libro, pagkakaibigan at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Sa uling pahina, makikita ang larawan ni VP Sara na may nakasulat na isa raw siyang tunay na kaibigan. 10 Alaka. Ulitin ko lang mga kababayan Ulitin ko lang. Sige, dito na tayo sa Okay. Bigyan natin ng reaction yun. Bago tayo po dumako kay Risa. Okay. Para ipamahagi sa mga bata mag-aaral. Si Senator Risa Hontiveros desididong harangin ang pondong yan. Hindi raw tamang humingi ng budget ang isang opisyal ng pamahalaan para sa sarili niyang libro. Totoo naman yun. Yun na nga yung sinasabi natin. Masyado na kasing garapal na sanay na sila na lahat na lang mga kababayan nang gagastusin nila ay manggagaling sa kaban ng bayan. Pati yung mga personal nila at personal nilang kapakinabangan ay nanggagaling na lahat sa pondo at pera ng mamamayang Pilipino. Maling-mali naman na talaga yon, di ba mga kababayan? So, sana kung conflict of interest nga daw, sabi ni Arnold Lopez, sana man lang, gaano man lang yung 10 milyon na pera, bilyon-bilyon naman yung pera nyo, di mo man lang inano na lang, di ba? Di mo man lang ginastusan na lang na sarili mo para wala nang issue. Ayan tuloy. Kita mo, nag-trending, nag-viral ka. Ay binabas ka ngayon ng mga bata. Marami ngayon mga bata, mga high school, alaka. Binabas siya ng mga estudyante. Ng mga bata. Nako po. Sara. Yung mga estudyante na yan, baka nakakalimutan mo, 'di ba? Ilang taon ngayon? Boboto na 'yan. Aabot 'yan ng 2028, botante na 'yan. 'Di ba? Mga kababayan, di naisip ni Sara 'yon. Mahina siguro yung advisor, mga kababayan. Sige, tuloy. Ano pa? Narito ang aking report. Isang Kaibigan. Yan ang pamagat ng kontrobersyal na librong isinulat ni Vice President Sara Duterte. Isang Kaibigan, yan ang sinulat daw Isinulat niya, inako niya naman na sinulat niya Pero alam nyo, napaka-generic ng kwento. Pero nung tinatanong siya sa Senado, walang maipakita. Hindi man niya lang bigyan ng kahit na konting buod ng kwento. Alam niyo naman siguro yung buod ng kwento, di ba? Yung buod ng kwento ng kanyang libro, siya naman lang binahagi niya na para, alam niyo yun,
mapaniwalaan o ma-establish niya na akin talaga yan. Kaso ang sinagot niya, mga kababayan, Madam Chair, bibigyan ko si Risa ng kopya sa lahat po ng mga tao dito. Oo, bibigyan ko ng kopya para kayo na ho ang bahala na bumasa at sumuri. Di ba? Mga ganun parang ganun yung sinabi. Sige, tuloy natin. Tungkol ito sa ibong Sikwago na maraming kaibigang iba pang ibon. Hinagupit sila ng bagyo na sumira sa pugad nito. Ayan na, di ba? Kung inyong mapapansin, ako syempre hindi niya sasabihin na, ay hindi yan dahil sa politika. Pero mga kababayan, hindi mo naman malilin lang ang tao na yaan ay hindi iisipin, Hindi mo maaalis sa mga taong bayan na yan ay hindi iisipin na hinango mo na rin sa karanasan mo sa politika. Masanto siya kabosan at si kayo, Michael Cachero Sige si Rain. Good morning po sa inyo pong lahat. Tuloy. Hanggang sa iwan siya ng kanyang mga kaibigan. Ayan na, iwan siya ng mga kaibigan. Yan na nga, di ba? Kung inyo ring papansinin, medyo uunawain ng bahagya na lang. Hindi na kailangan tong unawain ng malalim. Bahagya lang, maunawaan na natin. Iniwan. Siyempre, doon na nga yung kwento natin kanina, sa mga hindi nakarinig, medyo usod nyo na lang. Iniwan dahil siyempre wala nang pakinabang. Ganun talaga mga karamihan sa politiko. Hindi lang sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino, pero karamihan, hindi ko ho binabawasan, hindi ko rin ho dinadagdagan. Mga kababayan, etong mga mga politiko natin kung saan ang nando doon ang pinakamataas at makikinabang, nando doon sila nagsisiksikan. Tuloy. Pero bumalik ang isa sa mga kaibigan niyang ibon na si Loro at tinulungan si Quago na muling buuin ang kaniyang pugad. Ang mensahe ng libro, pagkakaibigan at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Di ba? Pagkakaibigan, paggawa ng mabuti sa kapwa, yung pala laman ng libro. Pero bakit naman, Sarah? Bakit hinayaan mo? Ito yun Sarah Bakit hinayaan mo na bastusin, lapastanganin ang ating Pangulo na iyong kaibigan din naman? Di ba? Di ba mga kababayan? Hinayaan ni Sarah, wala nga kayo narinig dyan na ipinagtanggol ang Pangulo Di ba? Ipinagtanggol ang unang pamilya. Meron ho ba kayong narinig kay Sarah? Kahit minsan, hindi na ipagtanggol o pinagtanggol ni Sara Duterte ang ating Pangulo at ang unang pamilya na pilit winawasak ng mga nasa karamihan ay nasa pamilya niya o kapamilya niya. Diba? O kapamilya niya. Ni minsan hindi ho natin narinig na ipinagtanggol ni Sara. Kaya marami hong mga tao, lalong-lalo na yung mga loyalista, na nagalit sa kanya. Na para bang ang pagkakaunawa ng mga tao ay inaantay mo lang ba ang magiging resulta ng ginagawa ng iyong mga kapamilya at kaalyado, mga kababayan, para kapag napatanggal ang Pangulo, ikaw ang kasunod? Ikaw ang makikinabang? Kaya ba hindi ka nagsasalita? Kaya ba hindi mo sinasaway dahil meron kang pakinabang pag nawala ang Pangulo? Diba mga kababayan? Napaka-simple, Napaka-simple lang ng mga gustong palabasin ni Sara sa kanyang libro. Sobra ka naman. Di ba mga kababayan? Napaka-simple, napaka-basic lang Sa uling pahina, makikita ang larawan ni VP Sara na may nakasulat na isa raw siyang tunay na kaibigan. Ako, yan na nga ba? Ay mali naman yan, di ba mga kababayan? Kung tunay kang kaibigan at tinuring mong kaibigan si Pangulong Bongbong Marcos,
na ikaw ay inalagaan, na ikaw ay ni minsan hindi nyo narinig ang Pangulong Bongbong Marcos na batikusin si Sara. Ni minsan, never yan nagsalita kay Sara ng kahit na anong pambabatikos, kahit anong masama na salita, kahit na alam na ni Pangulo na hindi na talaga kanya si Sara.